Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Diyos sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon." Ang salita ng Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid madiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig, ililigtas sila't kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang pag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri,
kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung maglilingkod daw po tayo sa Diyos at sa kapwa, maglingkod tayo ng may buong katapatan. No? Ano ba sa Ingles ang katapatan? Parang sincerity. Yan. Kung maglilingkod tayo na may buong sincerity. Pero minsan, nakarinig na rin ako na sinabi ng tao, alam mo, hindi ka sincere. Hindi ka tapat. Sa akin naman, paano mo nalaman? Di ba? Ano ang pinakabatayan para malaman natin na tayo ay sincere o kaya tapat? No? Sapagkat tayo lang po talaga nakakaalam kung ano po ang ibig sabihin ng sincere o hindi. Mahirap sa ating maghusga ng ating kapwa. Hindi natin malalaman kung sila ay sincere o hindi. Pero palagay ko dito po sa ating ebanghelyo para sa araw na ito ay makikita po natin ang batayan, no? Kung paano tayo magiging tapat o yung ating mga salita at gawa ay bunga ng ating katapatan sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, makinig kayo lahat at unawain ang aking sasabihin, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. No? Hindi yun dun sa labas ang nagkuko sa kanya para siya ay magkasala, kundi kung ano ang nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya ang titignan po natin, ano po talaga ang nilalaman ng ating puso. Doon po natin malalaman yung ating katapatan. Hindi natin malalaman yung katapatan ng ibang tao. Pero ang mababantayan natin kung ano ang nilalaman ng ating puso. At ngayon, sana po, kung alam naman po natin na ganito naman pala, ang ipagdarasal natin ay sana mapunuan yung ating puso ng tama. No? Ng mga tamang bagay, mga bertud o mabubuting gawa, yun ay pagdasal natin. Naway mapunuan ang ating puso ng presensya ng Diyos. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin, no, lahat ng mabubuting bagay. Ang totoo niyan ay maraming nang-iimpluwensya sa atin mula sa labas. Sabi dito, hindi ito nagdudulot sa atin ng kasalanan, kundi ano ang nagmumula sa loob. Kasi minsan, imbis na halimbawa ay Biblia o kaya kabutihang loob, mga kwento ng mga Kristiyano, mga tao na nais hanapin ang Diyos, medyo bumibigay tayo sa mga chismis, mga masasamang balita, kung ano laman ng Facebook, kung ano sinasabi ng mundo. Yun ang pumapasok sa ating sistema, nakakapagpupuno ng ating puso. Kaya pagka lumabas, yun din yung laman, no? Kaya ang ating imbitasyon para sa lahat, naway mapunuan tayo ng presensya ng Diyos, ng kanyang katotohanan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig. No? Magsimula nawa ito sa pagbabasa natin ng ating Biblia. Naway bumukas din tayo sa mundo ng panalangin at sa panalangin may pananahimik at pumapasok ang kapayapaan ng Diyos sa atin. At last but not the least, bantayan din natin yung bunga ng ating saloobin. No? Tingnan natin yung bunga ng ating kalooban. Kapag ang lumabas dyan ay inggit, galit, paghihiganti, panlamang, no, sa kapwa, hindi po yan nanggagaling sa Diyos. Hindi po yan nanggagaling sa Espiritu Santo. Tayo po ang nagsanhi niya kasi yun laman. Kaya bantayan din natin ang laman ng ating kalooban sa kanyang paglabas kapag ang bunga nito ay pag-ibig, pagpapatawad, kapayapaan, pagpapasensya, no? Yan yung mga ilan sa mga tinatawag nating fruits of the Holy Spirit. Makakagarantiya tayo na ang kalooban natin ay malinis, wagas, at ang laman ng puso natin walang iba kundi ang Diyos lamang. Mga kapatid, pagdasal natin ngayon, ang laman ng pusong ito ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Panginoong Hesukristo, lubos kami nagpapasalamat na kami ginantimpalaan ninyo ng inyong presensya. Sana po, punuin namin ang aming kalooban ng inyong presensya, ng inyong pag-ibig. At tulungan nyo po na mula sa inyo, mamunga kami
na ilarawan ang kabutihan na inyong binibigay sa amin. At ang inyong pag-ibig naway maipamalas din namin ang pag-ibig na ito, ang kabutihan na ito sa aming kapwa. At punainawa namin ang buong daigdig ng pag-ibig ninyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.